Gawin din po tayo ng mga souls, no, na naandun yung passion sa ganong klaseng pag-aaral, kasi parang dahil sa impluwensya ng television sa ating Pilipinas, sa ating bansa, ay maraming Pilipino ang nahuhumaling sa ganon, no, na uri ng pag-aaral na Bible questions and answers. So, pag-pray natin ng isang mahalagang gawain ito na makatulong para maliwanagan ng maraming tao sa salita ng Panginoon. At iniisip ko rin na baka sa sermon ay may konting gantong uri ng tanungan at sagutan. Kaya kung meron kayong nasa isip na mga tanong habang pinapangaral ng salita ng Diyos, ay pwede nyo itong isulat. At maya-maya ay baka magkaroon tayo ng isang portion kung may panahon pa, no, sa Bible questions and answers. Dati ginawa natin ito pagkatapos ng worship, kaya lang napansin ko na medyo magulo sapagkat yung iba ay naghahanda na, no, para sa tanghalian na ating ginagawa linggo-linggo para sa isang maikling fellowship. Kaya hindi siya orderly. Baka sakali mamaya magkaroon tayo ng question and answer portion kung may panahon pa. Kaya isipin po ninyo at isulat, o kaya isulat yung inyong mga tanong. Kung di kayo ang magtatanong, baka pwedeng ibigay ito sa isang magsasalita para sa inyo upang maitanong. So isulat po ninyo. Okay? Meron tayong isang lugar na pwedeng pagdausan ng Bible study na question and answer portion, question and answer type. Doon po sa lugar nila Brother Mar and Sister Carmen, no, na nagbukas ng kanilang lugar para pagdausan ng gawain ng Panginoon. No. Matagal na po nilang pinaubaya po yun sa atin, or pinapagamit po yun sa atin, kaya lang hindi po natin maasikaso, no? At kulang tayo sa mga mag-aasikaso, no? Or mag-uusap para asikasuhin yun. So, pag-pray natin na yung mga taga-roon sa Purok, sa Walong Gatang, no? Sa Walong Gatang ay mag-usap-usap para magkaroon ng mabuksan yung gawain doon, no, ng hindi lang siguro Bible question and answer, kundi maging lugar yon ng isang house church na kung saan pwedeng manambahan yung mga iba na hindi makadalo rito. Yung atin din po mga Bible studies sa iba't ibang lugar ay pinaplano natin na hindi lang yun matapos noon, pagkatapos ng discipleship lessons ay tapos na, kundi ito ay magpatuloy sa isang house church, na magpatuloy na bilang isang house church. Kung hindi lahat yon, ay maaaring ilan doon ay magpatuloy bilang house church, no? At yung lalo na yung mga magkakalapit lang na lugar, no, na pwedeng pagsama-samahin doon yung mga na Bible study na para magkaroon ng isang gawain ng pagsamba at patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So yun po ang ilan sa mga housekeeping matters po natin, at tayo po ay magpatuloy po sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos na ating sinusubaybayan sa letter po ni Apostle Paul sa mga believers sa Rome. Okay? Dito po sa portion ito na ating binasa bilang pagbabatayan na ating mensahe sa Romans chapter 1 verses 9 to 12 ay ipinapakita po dito sa atin, tinuturo po dito sa atin ng Panginoon, or naisturo ng Panginoon po sa atin ng Panginoon, yung layunin po natin sa ating pagdalo sa gawain ng Panginoon katulad ng pagsamba. Bakit ba tayo nagsasama-sama bilang mga mananampalataya kay Kristo? Of course, naparito tayo para sumamba sa Kanya, no, paglingkuran Siya. Pero bukod doon, merong isa pang natatanging dahilan na sinasabi sa Apostle Paul sa ating text,
na mahalaga nating pag-usapan sa umagang ito. At ito po ay tungkol sa mutual encouragement na binabanggit ni Apostle Paul sa ating talata. Okay. Ano yung Tagalog ng mutual encouragement? Alam ko yung iba may MU, yung may mutual understanding. Sino yun? May mutual understanding sa inyo? Ha? Sino? Nahihiya pang umamin. Secret. Yung mutual encouragement, yung dalawa kayo na sabay na na-encourage, no? Or napapalakas, lumalakas sa pananampalataya, at mamaya malaman natin kung ano yung magpapalakas ng ating pananampalataya. So, ang tanong sa atin, what is your purpose of coming to church? Why are you here? Why do you attend our regular time of worship every Sunday? Ba't ka ba nandito? Dahil ba sa nandito yung kaibigan mo? O pinilit ka ng lola mo, ng tate at nanay mo? Why are you here? Si Mochi, hindi pa niya alam kung ba't siya narito, pero alam niya kung bakit siya naglalaro, no? Kasi siya ay bata, no? At praise God sapagkat si Lord ay mahal ang mga bata. At tayo rin bilang mga adults na mahal ng Panginoon. Pero bakit ka nandito? At ano yung purpose mo bukod sa pag-worship sa ating Panginoon? Alam mo ba na will ng Panginoon na i-encourage natin ang bawat isa? Alam mo ba yon? Alam mo ba na isa sa mga dahilan kung bakit ka nandito ay para ma-encourage at mag-encourage? Alam mo ba yon? Ang tanong, na-encourage ka ba? O nakaka-encourage ka ba ng iba? Yun ang tanong na mahalaga po sa bawat isa sa atin. Kasi baka ang nangyayari sa halip na ma-encourage tayo o mag-encourage tayo ay baka baliktad, no? Nadi-discourage tayo dahil sa tuwing tayo magkikita ay may nagagawa tayong mali sa bawat isa. So therefore, sa halip na tayo ay ma-encourage, tayo ay nadi-discourage. Kahit siguro hindi lang tuwing linggo, no? Tuwing tayo magkikita bilang magkakapatid kay Kristo, dahil nagkakamali tayo sa bawat isa, nadi-discourage tayo. At baka mas marami pang panahon na tayo nadi-discourage kaysa ma-encourage. Wag naman po sana. Ang layunin po ng pag-aaral natin ngayon ay upang tayo ay ma-encourage at magsilbing encouragement sa bawat isa every time that we come to see one another. Amen po? Amen. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, sabi ni Apostle Paul sa mga believers sa Thessalonica, bukod sa Rome, therefore encourage one another and build one another up. Okay? Encourage one another and build one another up. No? So, kalooban ng Panginoon na tayo ay magpalakasan sa bawat isa sa ating pananampalataya. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, nandito ako para palakasin ang pananampalataya mo. Okay? So, hindi tayo nandito dahil sa anumang bagay, anumang rason, kundi dahil sa Panginoon. At maka-encourage tayo ng iba at ma-encourage tayo ng salita ng Panginoon. So, with that, let's bow our heads and let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for your word that we have heard and we have read, Panginoon, at magbibigay sa amin ng aral sa umagang ito. Holy Spirit, we pray that you would be the one, Lord, to teach us through your servant. I pray that you would use me, Lord, as your messenger, Panginoon, at sa pamagitan ng inyong mga salita ay maintindihan namin ang plano mo sa aming buhay, na kami ay ma-encourage, Panginoon, at maging encouragement sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang mahayag, may taas sa umagang ito, ang iyong pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Meron pong dalawang principles na nais kong i-share sa inyo sa ating talata, no, na binasa.
pag-aaralan. Ang una pong principle ay ito po. The first step to mutual encouragement is the desire to see each other. Kung gusto mong mag-encouragement, kasi yun ang purpose ni Lord why you are here, or another purpose why you are here is not only to worship God, but to be an encouragement. To encourage, to be encouraged, and to be an encouragement. Pero yung first step para mangyari yun is the desire to see each other. Siyempre, kung ayaw mo namang makita yung kapatid mo sa pananampalataya, edi wala ring pagkakataon na tayo ay makapag-encourage sa bawat isa. At si Apostle Paul ay merong gantong klaseng longing. Sabi po niya sa kanyang sulat, dun po sa mga mananampalataya sa Rome, bagamat hindi pa niya sila nakikita, or meron siyang ilang mga kakilala doon, mga kaibigan na binanggit doon sa chapter 16, pero karamihan doon ay hindi pa niya kilala. At gusto niya makilala, at gusto niya makita na po, upang sa gayon ay ma-encourage sila at sa kanilang buhay din ay ma-encourage si Apostle Paul. So, pero ang lahat ng yun ay nagsisimula sa isang desire to see one another. Okay? May longing si Apostle Paul na makita ang mga kapatid sa Rome. Sinabi niya rin ito sa chapter 15 verse 23. Now, since I no longer have any room for work in these regions, kasi siya ay naglalakbay sa iba't ibang lugar para ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao, sa mga hintil, ay sinabi niya na dahil natapos ko na wala na akong lugar na mapuntahan, gusto ko sana na kayo ay makita sa matagal ng panahon. So, talagang napakatagal na ng panahon na excited si Apostle Paul na makita yung mga believers sa Rome, bagamat hindi siya yung nagplant ng church doon at hindi pa niya kilala ang marami doon, and yet meron siyang longing to see his fellow believers in Christ doon sa Rome. Ganon din po sa Acts chapter 19 verse 21, na bago siya pumunta ng Jerusalem ay sinabi niya na I must also see Rome. Dahil doon ay mayroong mga believers na nabahagi na ng salita ng Diyos na kumilala sa ating Panginoong Yesus at nais niyang dalawin. So, now, gusto kong maintindihan din natin na magkaiba yung sitwasyon natin kumpara sa sitwasyon ni Apostle Paul. Kasi si Apostle Paul, minsan niya lang makikita itong taga-Rome ng mga believers. Hindi palagi, kasi umiikot siya sa Gentile world para i-preach ang gospel, at dahil nasuyod niya na yung lugar ng Roman world, ay gusto niya na pumunta sa Rome. So, first time niya lang makikita at makakasalamuha ang mga believers sa Rome. Pero tayo, every week halos nagkikita tayo, di ba? At iba sa atin, more than once a week nagkikita bilang mga believers in Christ. Tama? Okay. So, magkaiba yung sitwasyon ni Apostle Paul sa sitwasyon natin. No? Pero dumating din yung time sa pag-aaral po natin sa Book of Acts, di ba, sa chapter 28, nalaman natin na eventually si Apostle Paul ay nakarating sa Rome, pero hindi bilang isang malaya, kundi bilang isang bilanggo. Di ba? Nakarating din siya somehow, no? At nung makarating na siya doon, ay alam natin na nag-preach siya doon sa mga leaders ng mga Hudyo, pero na-divide sila, merong nanampalataya kay Jesus at merong hindi sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, di ba? At pagkatapos noon ay wini-welcome ni Apostle Paul sa kanyang piitan or sa kanyang nirentahang bahay na may bantay siya na isang Romano na sundalo bilang isang bilanggo, at doon sa tahanang yun na kanyang nirerentahan ay for 2 years wini-welcome niya yung mga kapatid sa pananampalataya para sila ay mag-encourage sa bawat isa. Amen po? Okay? So, si Paul ay very desirous. He desires to see his fellow believers, at nangyari yun eventually
At palagi silang nagkikita, palagi niyang wini-welcome ang mga believers na kanyang gustong-gustong makita at ma-encourage at mag-encourage at the same time. So, ang tanong sa atin, siguro, no, na dapat nating i-reflect, no, bilang isang believers katulad ni Apostle Paul, isang believer katulad ni Apostle Paul, meron ka bang longing na makita ang mga kapatid sa pananampalataya? Meron ka bang desire, pareho ni Apostle Paul, na makita ang mga kapatid sa pananampalataya? Karamihan sa atin, kundi lahat, ay nagtatanong, bakit brother, absent ka? Na-miss ka namin last week. Bakit sister, absent ka? Na-miss ka namin last week. Diba? So, yun ay isang pagpapahayag, expression na gustong-gusto nating makita yung mga kapatid natin sa pananampalataya. At kapag hindi natin sila nakikita, ay parang nami-miss natin sila at tinatanong natin sila at kinukumusta natin sila. Amen po? Diba? Kaya pagka walang nangungumusta sa'yo, baka kulang, no, yung longing na yon na makita natin ang bawat isa sa ating kapatiran. Ano po? O kaya, wag naman nawa na parang lagi tayo mapanisi sa ibang tao na ako naman, di naman ako kinukumusta dyan. No? Kundi tayo din naman ay magnasa, no, na tayo ang mangumusta, di ba? Tayo ang mag-follow up dun sa mga absent, di ba? Tayo yung mag-encourage, no? Wag naman tayong parang palaging bata na gusto natin tayong i-encourage, kundi tayo rin naman ay mag-encourage sa iba sapagkat tayo matagal na sa pananampalataya. Amen po? Huwag na tayong magmukhang parang childish, ano po, na kapag hindi mabate, nagtatampo, di ba? So, yun ay ugali ng isang bata, no, na hindi na dapat angkop sa atin na matagal na sa pananampalataya. Pwede pa siguro yun sa mga bago-bago lang, di ba? Doon tayo mas maging malawak sa pangunawa. Although, kung meron man sa ating matagal na at nagtatampo pa rin, unawain na lang din po natin, di ba? Sapagkat nandito tayo upang mahalin ang bawat isa at encourage ang bawat isa. Tanda po natin na hindi po natin may iwasan na magkita-kita. Di ba? Hindi natin may iwasan na magkita-kita. Bakit? Kasi tayo ay mananampalataya. Tayo ay tinawag ng Diyos upang sambahin at paglingkuran siya. Di ba? So, walang pagkakataon o kaya ay hindi natin may iwasan na hindi makita ang bawat isa. Okay, makikita natin ang bawat isa. Pero iba pa rin yung longing kang makita, di ba? Bagamat magkikita tayo once a week, and yet dapat meron pa ring longing on our part na gusto nating makita ang mga kapatid natin sa pananampalataya sapagkat doon magsisimula, doon sa willingness, yung desire na yon, doon sa longing na yon na makita ang bawat isa, doon magsisimula yung encouragement. Kasi gusto mo siyang makita. Pag nakita kayo, doon magsisimula ang kwentuhan at doon magsisimula ang encouragement. Ang problema ay kung meron sa atin na iniiwasan na makita ang kapatid sa pananampalataya. Hello? Yan ang problema, di ba? Pagka meron sa atin na parang ina-avoid, no? Iniiwasan na makita yung kapatid sa pananampalataya, mawawalan din tayo ng pagkakataon na i-encourage ang bawat isa. Di ba, no? Okay. Kalooban ng Diyos na tayo ay magpalakasan, pero kung iiwas tayo na makipagkita sa kapatid natin sa pananampalataya, hindi mangyayari yung kalooban ng Diyos. At ganyan ang gawain ng kaaway, di ba? Para hindi mangyari, yung kalooban ng Diyos sa tayo magpalakasan sa bawat isa, gugulihin niya yung ating relationship para tayo ay mag-iwasan na magkita. Hello? So, papayagan mo ba ang kaaway na magwagi siya para turuan tayo na magtampo sa bawat isa at imiwas sa bawat isa at hindi mangyari yung kalooban ng Diyos na tayo ay mag-encourage or ma-encourage ng bawat isa? Siyempre, hindi. Amen po? Ha? Now, siguro, buhat doon, gusto kong talakayin sa inyo yung ilang mga posibleng dahilan kung bakit yung iba ay
iniiwasan yung iba. Sinubukan kong tingnan to sa sa mga websites at may nakita kong isang appropriate na mga sagot dito, no? Ano yung dahilan kung bakit may iba na parang ayaw makita yung iba? Palagay nyo, ano kaya? Ha? Ano? Toxic? Napaka-toxic na pagkasama siya parang ano ba yun? Tagalog. Nakaka-bad trip. Mga English pa rin yun Tagalog. Nakakaasar. Nakakayamot. No? Isa sa mga dahilan yun, di ba? Pero tingnan natin yung sinasabi sa isang website na nakita ko. Sabi niya, o article sa website, yung feelings of discomfort and unease around the person. Okay, ano yun? Yung parang hindi ka komportable, di ba? Hindi ka makakilos kasi baka sobrang higpit niya o baka masungit, 'di ba? Hindi ka komportable nakasama siya kasi baka sobrang tanda na, 'di ba? O kaya baka may crush sa iyo, 'di ba? So hindi ka komportable, no? Now, siguro paano natin pagtatagumpayan ito? Kung tatanggapin ba natin 'to na dahilan para tayo ay hindi na magkita, no? Dahil uncomfortable ka sa kanya, so therefore, ayaw ko siyang makita. Paano yung will ng Lord na tayo mag-encourage sa isa't isa at nagsisimula yun dun sa longing to see one another? Diba? Paano ngayon gagawin natin? O hindi ka komportable sa kanya, di hayaan mo na lang na gano'n. Ganun ba yun? At hindi mo na, Lord, ayoko nang gawin yung kalooban mo na mag-encourage kami sa isa't isa kasi hindi ako komportable sa kanya. Ganun ba yung irarason natin kay Lord? Diba? Hindi naman, di ba? So, kailangan nating ma-overcome itong feeling na ito ng discomfort and unease around the person. Natural lang naman sa simula, di ba, mga youth, yung kayo, pagka meron kayong fellowship, di ba, may bago, parang, o kaya kayo yung bago, nahihiya din naman kayo sa simulan, di ba? Parang ilag ka pa ng konti, di ba? Hindi ka komportable sa bago mong kakilala, ganun talaga sa simula. Huwag tayong magpadala doon sa rason na ito na kung hindi ka komportable sa kanya ay okay lang sa'yo makita siya, pero ayaw mong makausap siya. Pwedeng ganun di ba? At dahil ayaw mo siyang makausap, dahil hindi ka komportable sa kanya, then yung kalooban ng Diyos na tayo ay mag-encourage sa bawat isa, ay hindi mangyayari. So, i-overcome natin yung feeling na yon, no? I-overcome natin yung feeling of discomfort, no? Yung feeling na uneasy dahil hindi ko siya kabady-body. Nakaka-bad trip siya, nakakainis siya, di ba? I-overcome natin yung feeling na yon. Amen po? Pwede ba yon? Pwede bang gawin natin yon sa ating sarili? Meron pang sinabi yung article na yon, ang sabi niya, isa pang rason ay yung lack of shared interests. Hindi kayo pareho ng interest. Ikaw, basketball, siya, volleyball. So, yung isa, ang interest niya ay negosyo. May mga negosyante natin. So, kaya magkakasama sila Pasuson at saka sila RJ, di ba? Dahil mga negosyante sila, so sila yung magkakabady. Pero yung iba hindi ganoon ang interest So, iba yung kanilang posible na maging kabady-body palagi. So, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo komportable sa bawat isa, no? Dahil magkakaiba tayo ng interest or bagamat nagkikita tayo ay hindi tayo magkakausap kasi magkakaiba tayo ng gusto. O kaya ay hilig, di ba? Kaya nga sa church, hanggat maaari, pinagsasama-sama natin yung mga men, di ba? Mga women, mga youth, YA, na para mag-banding kayo at sa inyong banding moments ay mangyari yung kalooban ng Diyos that we be encouraged and to be an encouragement. Sapagkat yun ang will ng ating Panginoon. Iba naman ay may sama ng loob o kaya past negative experience sa isang tao, di ba? Kaya yung iba ay ina-avoid na sila ay makita.
At nangyari na po yan sa ating local church, di ba? Sa kagustuhan ko ang inakala ko noon, di mangyari sa atin. No? Kasi marami na akong naranasan din sa ibang mga local churches na nangyari yon. Pinipipray ko na wag mangyari sa atin, pero nangyari din. Di ba? Sapagkat meron tayong mga samaan ng loob na hindi nare-resolve. Di ba? Na dahilan kung bakit ayaw makita ng bawat isa o ng isa ang isa pang kapatid sa pananampalataya. Anong solusyon? Hayaan na lang ba natin na nandun yung sama ng loob at hindi tayo makapagkita? Ganun na lang ba yung gagawin natin? At dahilan natin na kasi siya ganun. At tapos hindi naman natin nagagawa yung kalooban ng Diyos to encourage one another. Diba? Anong gagawin natin? Kaya naman, si Lord talaga, nagpakita ng halimbawa. No? Sa ganung klaseng sitwasyon natin, may sama tayo ng loob sa bawat isa. So, kinakailangan i-reconcile. Ano ginawa ng Diyos? Inihalimbawa niya yun, di ba? Tayo, nakaaway niya dati, sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 5, verse 10, nung tayo ay kaaway pa ng Diyos, ay nireconcile niya tayo sa Kanya through the death of His Son. No? At dahil tayo ay na-reconcile, tayo ay naligtas at nagkaroon ng buhay. Diba? So, hinilimbawa ng Diyos sa atin yung reconciliation na yun para na sa gayon ay magkaroon ng isang magandang ugnayan. Tayo at ang Diyos, no, na tayo nga yung culprit, di ba? Tayo nga yung salbahe sa harapan ng Diyos, pero siya pa yung nakipagkasundo sa atin. Di ba? At ibinalik tayo sa Kanya, nirestore sa Kanya upang makasama niya sa pangwalang hanggan. Inihalimbawan ng Lord sa atin yun. Kaya naman binigyan tayo ng Diyos ng trabaho bilang mga mananampalataya. Ano yun? Yung ministry of reconciliation. Una, nire-reconcile natin ang tao sa Diyos. Sinashare ang gospel sa Kanya. Siyempre, pangalawa, yung mga unresolved na conflicts po natin ay ma-resolve para ma-restore ang bawat isa. Kaya naman, sinabi ng Lord sa atin, di ba, sa mga mananampalataya, blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Di ba? So may trabaho tayo, mga kapatid, no? Huwag nating hayaan na itong sama ng loob ay maging dahilan para hindi tayo magkita-kita. Unawain natin ang bawat isa kasi nagkakamali tayo at marami pa po tayong pagkakamali magagawa sa bawat isa. Amen po? Di ba? Hindi natin gusto amenan yun, no? Aminan yun. Pero mangyayari yun kasi meron pa tayong mga kanya-kanyang weaknesses na doon ay sinasanctify tayo ng Diyos, di ba? Wala sa atin ang mabuti, wala kahit isa. Pinapabuti lang tayo ng Panginoon araw-araw. At marami pang dapat baguhin, hubugin ng Panginoon sa atin. Kaya marami pa tayong magagawang mali sa bawat isa. Okay? Maaring iba sa atin, 400 times nang nakagawa ng mali sa inyong kapatid nyo. Meron pang ilan? Ilan pa natitira? Di ba? Ilang beses ka magpapatawad, sabi ng Panginoon? 70 times 7. Ilan yun? 400? 490? Ano ba? Eksakto? 70 times 7. 490 ba? 419? 90. 90. O may 90 pa, di ba? Oh. Mukhang wala pa yata ang tatlo. Ayaw nyo na makita yung kapatid nyo sa pananampalataya, di ba? Hindi pa umabot yung sa 7, di ba? 7 times yung sa kultura ng mga Hudyo, 7 times. Kaya sabi ni Lord, 7 times 70, di ba? 70 times 7, di ba? Sa atin sa Pilipino, ilan ng kultura natin? Ilang beses lang? 3 lang, di ba? 1, 2, 3. O, di ba? Hindi natin pinagbibigyan. Kaya tayo sanay doon sa hanggang 3 lang ayaw na nating makita yung kapatid natin sa pananampalataya. Anong gusto ng Diyos? Higitan natin yon. 3 times 30 or 7 times 70. Higitan natin yung umiiral na kultura sa panahon kung hanggang kailan ka lang magpapatawad. Di ba? So marami tayong magagawang pagkakamali, marami din tayong inihahain na pagpapatawad doon sa magkakamali sa atin para pagka nagkapatawaran na, di
hindi na uncomfortable, 'di ba? Kaya lang naman tayo uncomfortable minsan kasi meron pang sama ng loob na hindi mo naman sinasabi sa tao, 'di ba? Kanino mo sinasabi doon sa ibang tao. So, hindi nare-resolve kasi dapat yung makaalam yung tao na nasaktan, nakasakit sa iyo, 'di ba? Ang sinabihan mo yung ibang tao. So, ang lalong lumala kasi nagkaroon ng kampihan, 'di ba? At naging mukhang masama yung isang tao dahil sa isang pagkakamali na pwede naman patawarin, 'di ba? Sana mag-grow na tayo sa bagay na ito. Para na sa gayon ay malubos yung kalooban ng Panginoon sa atin na ma-encourage natin ang bawat isa. Yung iba naman ay feel threatened by the person in some way. Yung iba ay nabubuli, no? So dahil sa nabubuli sila, natatakot na silang magpakita sa church kasi may nambubuli sa kanila sa church. Okay? O kaya yung iba siguro may pagka-sexual maniac, no? Na pagka tumingin parang iba yung tingin sa iyo kaya natatakot ka rin minsan, 'di ba? Ganon. Wala sa ating ganon. Amen po? Wala sa ating ganon, right? So marami pang siguro ibang dahilan, no, na yung iba ay ayaw makita or iniiwasang makita ang iba. At nawa, ma-overcome natin yun sapagkat yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos to encourage one another. Another na pinakita ni Apostle Paul na step sa mutual encouragement ay yung prayer to see each other. So, si Apostle Paul, hindi lang niya gustong personal na makita yung mga believers, kundi prayerful din siya, no? Pinapanalangin niya na makita sila. Magkaiba yung dalawang yun, no? Ay isa ay longing na personal, yung isa ay prayerful na desire na idinudulog sa Diyos. Sabi niya, asking that somehow by God's will I may now at least succeed in coming to you. Again, unique yung case ni Apostle Paul, di ba? Sapagkat umiikot siya sa iba't ibang lugar para preach ang gospel. So, marami siya talagang mamimiss na kapatid, 'di ba? Sapagkat parang yung 'di ba, yung doon sa Quezon Missions natin na dahil bihira lang tayo makapunta ron, yung longing to see them ay ganoon na lang, 'di ba? Merong excitement, no, at pinagpipray natin somehow na loobin ng Diyos na makita ulit natin sila, no? At makapag-encourage at ma-encourage ng kanilang pananampalataya. So, magkaiba yung prayer ni Apostle Paul kumpara sa atin, kasi iba yung case ni Apostle Paul sa atin. Sa prayer ni Apostle Paul, depende kay Lord kung papahintulutan siya, 'di ba? Kasi meron siyang mga assignments na kailangan puntahan, 'di ba? Gusto na sana niyang pumunta nung sinulat niya ito papunta na siyang Jerusalem nung time na 'yon. At balak niyang pumunta ng Rome, 'di ba? Pero hindi pa rin siya pinahintulutan ng Lord, 'di ba? Or naudlot yung time na 'yon sapagkat siya'y pinagbintangan sa Jerusalem tapos pinakulong, no? At nakapunta nga siya sa Rome eventually. Sinagot ng Lord ang kanyang prayer pero in another way, no, na siya ay maging prisoner at nakapag-minister pa rin siya at least, 'di ba? So, ang prayer ni Apostle Paul ay, Lord, kung loloobin mo na ako'y makapunta. No? Palaging ganoon, katulad nung sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 19, but I will come to you soon. Sabi niya sa mga kapatiran dun sa mga taga-Korinto, if the Lord wills, kung loloobin ng Lord, no, na ako'y makaparian. Sapagkat iba yung case niya sa atin. Tayo, hindi na natin siguro kailangan manalangin pa, hindi ba? Sapagkat automatic na every week magkikita tayo. Every Wednesday, iba, nagpe-prayer meeting, magkikita rin kami. Yung iba ay nagba-Bible study pa, so tatlong beses sila nagkikita. Yung iba, mas higit pa sa tatlo, di ba? Sapagkat meron silang maraming Bible study na ginagawa. So halos araw-araw nakikita yung iba, parang makakalimutan mo na siguro mag-pray nun, di ba? Sapagkat nasanay na kayo na magkita araw-araw. Right. So sa iba siguro na hindi pa nararanasan yung ganung ka-close na relationship para kayo ay ma-encourage sa pananampalataya, ipanalangin ninyo.
Lord, nawa, ako din maging ganun katulad ng ibang kapatiran na halos araw-araw ay na-encourage sila, tumatatag sila, tumitibay sila sa pananampalataya sapagkat halos araw-araw ay nagkikita sila. Ipanalangin niyo rin yon sa inyong sarili. Nang sa gayon, mangyari yung will ng Lord na tayo magpalakasan sa bawat isa, lalo sa panahon ngayon na marami ang naliligaw ng landas, marami ang bumabaligtad sa pananampalataya at ayaw nating mapabilang doon. So, kailangan nating magpalakasan sa bawat isa, kailangan nating magkita-kita at pag-pray natin na mangyari yon sa ating kalagitnaan. Sabi sa Hebrews 10:25, di ba? Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. But all the more, gagawin natin, magkita-kita tayo at encourage ang bawat isa. Yamang alam natin na malapit na yung pagdating ng ating Panginoon. Nung sinabi to ni Apostle Paul, di ba, that was mahigit 1,000 taon na nakalipas. Ang tagal na nun, di ba, na sinabi niya, malapit na dumating ang Panginoon, so magtipon-tipon kayo palagi, wag niyong mamimiss yung pagtitipon ninyo sa worship, wag niyong mamiss yung pagtitipon niyo sa Bible study, wag niyong mamiss yung pagtitipon niyo sa prayer meeting. Always come together as a church para i-encourage yung bawat isa kasi malapit na dumating ang Panginoon. Ang tagal na nun, nung sinabi niya yon. Mas malapit na dumating ang Panginoon ngayon. So let us not give up the habit of meeting together. Amen po? Ha? Hindi uso ang umabsent. Di ba? May kantang ganun, di ba? Na kinakanta natin sa ating papuri sa Panginoon. Hindi uso ang umabsent. Let us not give up the habit of meeting together. Pangalawang prinsipyo na makita po natin sa talata, ito pong mutual encouragement po na nangyayari sa atin ay matatagpuan sa pamamagitan ng pag-impart ng spiritual knowledge. Okay. Sa ating talata, sabi ron ni Apostle Paul, yung i-impart niya na yon na spiritual gift, sabi niya, that is, yun ay, yung tayo ay ma-comfort or ma-encourage ng sama-sama ng ating mutual faith. No, both yours and mine, sabi niya. Pinili ko yung King James kasi medyo nakakalito yung sa Tagalog na binasa natin kanina, no, na ang sabi doon sa Tagalog, ano ba yung sabi doon sa Tagalog? Basta parang nakakalito yung sa version sa Tagalog. Kaya itong English ay mas malinaw na ang ibig sabihin dito ni Apostle Paul, no, ay yung spiritual gift na yon na kanyang i-impart, no, makita natin singular yon, di ba? Ano yun? That I may impart to you some spiritual gift. Although some yung ginamit, pero spiritual gift, singular. Okay? Kaya hindi pwedeng isipin na ang ini-impart dito ni Apostle Paul ay gift of tongues, gift of healing, gift of administration. Di ba maraming spiritual gifts yun? Hindi yun yung kanyang i-impart dito sapagkat ito'y singular. Di ba? Ang goal ni Apostle Paul, kaya gusto niyang makita yung mga believers, ay para ma-impart yung spiritual gift. Anong spiritual gift yun? Nilinaw yun. That is, yung tayo ay ma-comfort o ma-encourage ng pananampalatayang meron tayo. Meron ako at meron kayo, ma-encourage tayo nun. And eventually, nilinaw niya yun dun sa verse 15. Verse 15. Okay? Sa verse 15, yan ba yun? Wala. Sa verse 15, sabi doon, so I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. So ano yung spiritual gift na yon na i-impart niya? Sinabi niya sa verse 15 na yun ay yung gospel na kanyang very eager siya na i-preach sa kanila. Okay? In other words, yung encouragement na dulot ng gospel, yun yung magpapatatag sa mga tagapakinig kasama siya na nangangaral. Okay? Kaya itong spiritual gift na ito ay pwedeng i-translate as spiritual blessing. Di ba?
Sapagkat ang i-impart niya ay yung spiritual blessing na yon, na gospel, no, yung word of God, yung word of truth, yung mabuting balita ng kapatawaran at kaligtasan sa ating Panginoon. Yun yung ibabahagi niya sa kanila, i-impart niya sa kanila na magpapatatag ng kanilang pananampalataya. Okay? In other words, yung gospel or yung good news, yun yung spiritual gift na nais niyang i-impart sa kanila. Ito yung spiritual insight na galing sa Diyos sa ikapapatawad at ikaliligtas ng mga kasalanan, o ikapapatawad ng kasalanan at kaliligtas ng kaluluwa. Ito yung gusto ni Apostle Paul na i-impart sa kanila, at ito yung totoong makaka-encourage sa believers doon sa Rome at sa atin din po. Okay? Kaya naman, ito po yung dapat maging purpose, no? Yung main purpose sa ating mga fellowships. Kung meron tayong dapat gawin, pag tayo nagsasama-sama as believers in Christ, no? Well, di ba, pagka tayo ay may fellowship, for example, sa youth, meron silang games, meron iba naman, meron din tayong music, di ba? Makakatulong ang lahat ng yon para tayo ay maging close sa bawat isa. For example, yung games, magiging closer kayo to one another. Yung music, magiging way yon para ma-worship natin ng Panginoon. Pero, hindi dapat ma-compromise yung pag-share ng word. Diba? Minsan sa fellowship, yun pa yung gusto ng iba na bawasan ng oras yung word. No, hindi dapat ganon. Sapagkat yung word mismo, yung gospel mismo ng Panginoon, yun yung means kung saan tayo ay may encourage. Okay? Yun yung only way or yung one of the main thing that will encourage us. Okay? Dapat nga, yun yung main thing that will encourage us. Right? Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa mga believers sa Thessalonica, sabi niya, therefore encourage one another with these words. Ano yung words na yun? Na mag-encourage sa kanila. Doon sa 1 Thessalonians 4. Alam niyo kung ano yung words na yun na mag-encourage sa kanila? Yun yung the gospel concerning the second coming of our Lord Jesus Christ. Diba binanggit sa 1 Thessalonians chapter 4 yung paanong mangyayari doon sa pagbabalik ng Panginoon, diba, na unang bubuhayin ng Diyos yung mga namatay kay Kristo at tayo ng mga buhay pa ay sa isang kisap mata ay kukunin, bibigyan ng katawang panlangit at makikita natin ang Panginoon at maghaharing kasama niya hanggang sa walang hanggan. No? At yun yung magbibigay ng encouragement sa atin. Every time that we hear the gospel of our Lord Jesus Christ, then that will strengthen us. That will encourage us. At yun ang ginagamit natin palagi every time that we come together, see each other, and encourage one another. Okay? So when we come to church, parang wala na tayong time sa question and answer, come with a pure intention to honor and worship God. Yun ang gagawin natin. Basic yun, no? Diba? Na tayo ay nandito palagi para sumamba kay Lord. Pero hindi lang natatapos doon. Kasi pag yun lang ang dahilan mo, talagang kaya nga pala, ikaw ay simba tapos uuwi. Diba? Kasi yun lang yung purpose mo. Diba? Ang panalangin natin ay dagdagan natin yun. Let's pray to see one another. No? Meron pang extended na panahon na tayo magkita-kita. Kung hindi ngayon, siguro iba. Kasi may talagang kailangan gawin pagkatapos ng worship. Doon sa mga fellowships natin ng men, ng women, magkita-kita pa rin tayo. Diba? Para nang sa gayon, may panahon pa para tayo ay mag-encourage sa bawat isa. Okay? Pangalawa, when you come to church, come with an expectation to be strengthened by God's Word. Kaya pagka word time, focused ka. Diba? Pag word time, ikaw ay excited, na makinig sa salita sapagkat yun yung magbibigay sa iyo ng katatagan.
encouragement sa iyong ngayon, at least alam mo, di ba, na kaya ka narito, hindi lang para mag-worship, kundi para mag-encourage. Narinig mo yung salita ng Diyos, na yun pala yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. So, meron kang dapat gawin, di ba, bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos at bilang pag-please mo sa Kanya, sisikapin mo sa iyong sarili na maglaan ng isa pang panahon, dagdag na oras para makita ang kapatid sa pananampalataya at encourage ang bawat isa. Ito pong expectation na to be strengthened by God ay merong dalawang form, di ba? Isang form of encouragement, 1 Thessalonians 4:18, encourage one another with the words of God, and in form of rebuke, di ba? Minsan mare-rebuke tayo. Yun yung ibang dahilan ng iba kaya sila ay ina-avoid nila yung ibang mga tao kasi nare-rebuke sila ng mga kapatid sa pananampalataya. Pero isa yun sa form of encouragement. Isa yun sa magpapatatag ng ating pananampalataya. Kaya wag nating i-disregard, di ba? Wag nating baliwalain yung rebuke ng kapatid natin sa pananampalataya o ng pastor o sa sermon. Minsan nababanggit yung mga pangit na ugali natin na nare-rebuke tayo. Let's take it as God rebuking us, no? Para tayo ay mapatino ng Panginoon at tayo ay mapabuti sa ating pag-uugali. Okay? Pangatlo, when you come to church, come with a desire to see your fellow believers in Christ. Asamin natin na makita yung kapatid natin sa pananampalataya. At kung naman yung mga hindrances or dahilan kung bakit ina-avoid mo sila, i-overcome mo na. Okay? Letter D, come to encourage others with God's Word. Hindi lang ikaw ang dapat ma-encourage, kundi ikaw din ay dapat mag-encourage. Kaya, meron sa atin actually na ipinamigay dati na accountability questions na pwedeng maging usap-usapan natin sa ating mga small groups or meron ka accountability partner para ma-encourage mo siya at ma-encourage ka niya. Ang mga tanong natin, halimbawa, anong blessings ang grateful ka sa Diyos ngayon? Pag-usapan niya yun, di ba? Pag kayo nagkita magkakapatid sa pananampalataya, ano ba yung pasasalamat mo kay Lord? Ano yung grateful ka kay Lord during the week? Kumusta ang spiritual life mo? Ano ang tinuturo ng Diyos sa iyo lately sa pamagitan ng church at ng iyong Bible meditation? Share natin yung ating nababasa sa Bible kung paano ka nire-rebuke ng Diyos, kapag ka nagbabasa ka ng Bible, ano yung mga sins na tinuturo sa iyo ng Lord na dapat i-confess mo na at iwaksi mo na. I-share natin yung sa bawat isa. Pangatlo, kumusta ang family mo at ang iyong work or yung pag-aaral mo, di ba? Kapatid, meron akong struggle sa asawa ko, o kaya sa anak ko, o kaya sa pag-aaral, sa trabaho. I-share natin yan para makapag-encourage tayo sa bawat isa. Pang-apat, nalulugod ba ang Diyos sa pag-handle mo ng iyong finances, di ba? Kasi baka ikaw magastos, di ba? O kaya one-day millionaire. So, pag-usapan niyo yun para paano kayo magiging wise sa pag-spend nyo ng pera. Number 5, anong tukso o pagsubok ang kinakaharap mo ngayon? Okay? So, i-share nyo yun sa bawat. Kami mga men, meron kaming 4 na mahalagang pinag-uusapan every time na magkikita kami. Kamusta na yung pagmamahal mo sa iyong asawa? Yan. Kamusta na yung pagiging provider mo bilang tatay? Kamusta na yung yung ikaw bilang leader ng pamilya sa pagdilid sa family na sabi ni Joshua sa kanyang panahon, di ba? Ako at ang aking sambahayan, as for me and my house, we will serve the Lord. At ganoon din yung mga babae, meron kayong dapat pag-usapan, di ba? Pagka kayo magkakasama, kamusta na yung inyong pagpapasakop sa inyong asawang lalaki, etc. At mga kabataan, ganoon din. Kamusta na yung iyong ugali sa iyong tahanan, etc. Okay? So, siguro, kung meron kayong isang tanong lang, pwede kong pagbigyan. Meron kayong naisip na itanong sa ating pinag-aralan? Any question? Baka yung iba sa inyo mga asawang babae, hindi pa sigurado na basta talaga bang gusto ng Lord na magpasakop ako sa aking asawa? Yun talaga ang plano ng Diyos sa mga babae magpasakop sa inyong asawa. Okay. Kagabi talagang
binigyan ko ng time, no, yung mga Bible questions and answers dun sa YouTube, no, na napapanood ko. Parang nakikita ko na effective, no, na paraan para matuto yung mga tao na nakikinig. Si Pastor Sunyata, mayroong question. Okay. Yeah. Mm. Hello. Sa ating mga lalaki, di ba, Pastor, kasi it's parang unhonored tayo kasi parang nadismaya tayo kasi pagka hindi nasunod yung ating utos, di ba? So, yun, pag-honor nila sa atin, paggalang nila sa atin, and sometimes, doon tayo talagang nagagalit bilang lalaki. Mabuti naman yung ipapagawa sa'yo, pero hindi mo sinusunod. So, parang doon tayo nadidishonor, di ba, Pastor? So, anong level yon na hindi sila susunod dahil meron tayong ipapagawang masama? So parang ganon. Yung tanong doon. Kung papagawa ba tayo ng masama sa kanila, nag-uutos tayo at papasakop sila. Para malinaw po sila. Thank you. Magandang tanong po yun, no, sa mga babae na nahihirapan magpasakop sa kanilang asawa dahil baka hindi tama yung desisyon o kaya pinapagawa sa kanila. Sabi sa Ephesians 5:22, wives, submit yourselves to your husbands as to the Lord. As to the Lord. So meron siyang qualifying statement na magpapasakop yung asawang babae sa asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon. So, paano ba tayo nagpapasakop sa Panginoon? Lahat naman nasasabihin ng Panginoon sa atin, mga mabubuti, di ba? Mga matutuwid. Ganon din sa mag-asawa. Ang pagpapasakop natin ay hanggang doon sa mga bagay na ipinapagawa nila sa ating kalooban ng Diyos. Hanggat kalooban ng Diyos yung pinapagawa nila, hanggat tama yung desisyon na nakikita nila, then magpapasakop po tayo. At hindi lang naman doon natatapos din yung pag-uusap na mag-asawa sapagkat pwede rin namang makipag-dialogue ang asawang babae, 'di ba, sa kanyang asawang lalaki. Yung dialogue na merong respect, 'di ba? Kasi yung pagpapasakop ng babae sa asawang lalaki ay as to the Lord, katulad ng pagpapasakop sa Panginoon. May paggalang din, 'di ba? May yung Panginoon hindi magtuturo sa atin ng hindi tama, at tayo naman habang sumusunod sa kanya, may paggalang sa pagsunod sa kanya, 'di ba? At ganoon din sa ating sa mga asawang babae, sa kanilang asawang lalaki na ang pagpapasakop ay matuwid, no? At the same time, ang pagpapasakop ay merong paggalang sa kanila dun sa desisyon at makipag-usap tayo na may paggalang din. Makipag-bargain. No? Halimbawa, napapansin nyo na parang hindi yata angkop yung kanyang desisyon o kaya kanyang sinabi, then makipag-dialogue tayo, ipakita natin kung ano yung, baka nami-miss out niya yung isa pang parte ng kalooban ng Diyos, no? O kaya, medyo, parang hindi yata, na-sense yun, hindi kalooban ng Lord. Ipakita nyo kung ano yung kalooban ng Lord. At doon kayo mag-usap at ipahimanhik mo na ang gawin ninyo ay yung kalooban ng Panginoon. Okay? Ang tanong doon, paano kung ayaw ng lalaki? Diba? Kung ayaw ng lalaki, yung argumento mo, bagamat tama yung argumento mo at biblical at malinaw na yun ang mas kalooban ng Panginoon sa desisyon na gagawin ninyo, yun ang mahirap. Siguro, ang sinasabi ng Bible doon, yung babae, manahimik. Manahimik. Doon mo mawiwin yung unbeliever sa Panginoon by your being silent. No? Without a word. Yun ang sabi sa scripture, without a word. Hindi ka magsasalita, hindi ka sumasang-ayon, hindi ka rin humihindi, di ba? Pero yung pananahimik mo ay hindi pagsang-ayon, at kung ipilit niya yon, siya yung mananagot sa Panginoon. Di ba? Damay nga lang kayong pamilya dun sa bad decision dahil hindi will ng Panginoon yung gagawin, di ba?
At kaya lang, wala ka na magagawa dahil siya yung head of the family. Magsasubmit ka without a word, doon mo siya mawiwin. Sa bandang huli, maiisip din naman niya na, o nga, ba't di ako nakinig sa'yo, di ba? Salamat dahil hindi ka nakipagtalo sa akin, nanahimik ka lang, no, pinakita mo yung pagkapasakop. Ako yung mali, hindi ikaw. Di ba? Maganda yung gano'n na pagpapakita ng respeto kahit alam mo na hindi tama yung kanyang kagustuhan. So, siguro, yun, magandang halimbawa yun ng Bible question and answer, and I hope magawa natin yun, no, sa mga susunod na panahon. Tayo magsatayong lahat at tayo patuloy na makipag-usap sa ating Panginoon. So patuloy po tayo na makinig sa Panginoon. The Holy Spirit is here in our midst. At maaring kanina habang naipipreach ang word, alam ko, I'm sure na nangungusap sa iyo ang Panginoon. At pinaunawa niya sa iyo yung important reason why we are here. That is to honor Him, to worship Him, and ma-encourage tayo ng kanyang salita at mag-encouragement din naman sa iba. Baka merong pa na sa iyong isipan o sa iyong damdamin na hindi maganda para sa isang kapatid, kaya minsan parang nandun yung pag-iwas natin sa bawat isa at dahilan kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na ma-encourage ang isa't isa dahil meron tayong tampo o kaya meron tayong hinanakit o past na negative na karanasan sa mga kapatiran. Ito na yung panahon para magpatawaran tayo. So ng Panginoon na kausapin mo siya, tinuturo ng Lord sa atin. Kung may nagkasala sa atin, sabi ng salita ng Diyos, salita ng Panginoon, lapitan mo siya, sabihin mo sa kanya yung pagkakamali niya para mai-restore mo siya sa Panginoon. Kung siya'y tatanggap ng pagkakamali, hihingi ng tawad, tinatawad mo, then marirestore siya sa Panginoon at marirestore sa iyo. Talaga natin ang ating mga sarili sa mga sandaling ito upang kung merong mga tao na pinapaalala sa atin ng Panginoon na iniiwasan natin, ito na yung panahon, sinasabi ng Lord sa atin, makipagkasundo ka sa Kanya. At kung meron ilan sa atin, nakakaalam ng mga ganong sitwasyon sa ating church, pwede kang gamitin ng Lord para maging peacemaker. Talaga mo rin ang sarili mo ngayon kay Lord, sabihin sa Kanya, Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, karoon ng lakas ng loob para maging peacemaker para sa mga ilang kapatid sa church na alam ko na merong hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. Talaga mo yung sarili sa Panginoon sa gantong magandang gawain sapagkat dito tayo tatawaging mga anak ng Diyos. Kung tayo ay nagiging daan ng pagkakasundo ng mga kapatid na merong hindi pagkakaunawaan. At nawa nga, ang bawat isa sa atin ay tumugon sa panawagan ng Panginoon at magkaroon ng desire na makita ang mga kapatid sa pananampalataya. Wag lang tayong makontento dun sa every Sunday we come to church to worship Him. Mahalaga yun. Mahalaga din sa Panginoon na gusto niya tayo magkita, sama-sama, magtipon-tipon, magpalakasan sa bawat isang upang wala. Ni isa man sa atin ang mapalayo sa Kanya sapagkat dahil dun sa kakulangan ng encouragement sa bawat isa, kaya yung iba nanghihina, napapalayo sa pananampalataya sapagkat walang umaabot sa kanila, walang nagpa-follow up sa kanila, walang mumusa sa kanila. So, italaga mo yung sarili mo sa Panginoon para maging encouragement ka rin sa iba. Hindi lang ikaw yung ma-encourage, bagkus ikaw ang gamitin ng Lord para mag-encourage naman sa iba. So Lord, naririnig mo po ang dalangin ng iyong mga anak. Wa nga po,
isa po sa amin ay magtalaga ng aming mga sarili para po masunod namin ang kalooban nyo na kami magpalakasan sa bawat isa. Nang sa gayon, sabay-sabay kami na lumalago, tumatatag sa aming pananampalataya. Ginagawa yung kalooban mo habang hinintay namin ang muling pagbabalik mo, Panginoon. Maring meron pa rin sa atin sa mga sandaling ito na nalilito o hindi mo alam kung saan paroroon ang iyong kaluluwa. Baka sa isip mo ay ina-accuse ka ng kaaway, makasalanan ka, marami kang ginagawang pagkakamali, at sa lahat ng ginagawa mong kasalanan yan, tinatago mo pa sa iyong asawa, tinatago mo pa sa iyong magulang. Hindi ka makakatago sa Diyos. Paparusahan ka ng Diyos. Mamamatay ka, magkakaroon ka ng nasa iyo ang puot ng Diyos at mapapahamak ang iyong kaluluwa. Yan ay akusasyon ng kaaway. At totoo, may parte na totoo ang sinasabi niya sapagkat tayo makasalanan, lahat tayo makasalanan at karapat-dapat ng kamatayan bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero hindi niya sinasabing isa pang banda ng katotohanan na bagamat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus sa sinumang magsisisit sa palataya sa Kanya. So kung gusto mong labanan ng kaaway sa kanyang akusasyon sa iyo na ikaw ay makasalanan and therefore mamamatay ka at magsasuffer ng walang hanggang apoy sa impyerno, well, pwede mong talunin yun sa pamamagitan ng pagsusuko mo ng buhay sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Kanyang salita. Na totoo na tayo mamatay dahil sa ating mga kasalanan, pero lubos ang biyaya ng Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos at nais niyang ikaw ay maligtas. Mahal ka ng Diyos at nais niyang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw Kanyang mapahamak sa apoy na impyerno. At meron siyang ginawang paraan para mailigtas ka sa tiyak na kapahamakan. Yun ay ang Kanyang anak na si Jesus. Na kung ikaw ay magsisisi, ikaw ay haharap sa Kanya na may kapakumbabaan at hihingi ng tawad, papatawarin Kanya sa iyong mga kasalanan. Lilinisin Kanya at hugasan ng Kanyang dugo upang ikaw ay mapatawad sa lahat ng iyong karumihan. At lumapit ka sa Kanya at ipahayag sa Kanya ang iyong pananampalataya sa Kanya at tanggapin Siya bilang Panginoon at Hari ng iyong buhay. Paghariin mo Siya sa iyong buhay. Kung ito yung panalangin ng puso, nais mo na magkaroon ng katiyakan ng kapatawaran sa iyong kasalanan, kung gusto mo na magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Yesus, pwede bang itaas mo yung kamay mo sa Panginoon, sabihin sa Kanya, Lord, tinataas ko po yung kamay ko sa inyo bilang tanda ng aking pagsisisi at pananampalataya sa inyo. Gusto ko po na ako'y mapatawad niyo, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Gusto ko po na ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pagkaloob niyo po ito sa akin, Panginoon. Tinataas ko ang kamay ko sa inyo upang ipakita sa inyo, Panginoon, na handa akong magsisi at tanggapin ka bilang aking Panginoon tagapagligtas. Sa mga nagtaas ng kamay, pwede bang sabihin mo sa Panginoon, Panginoong Yesus, humingi ako ng tawad sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Salamat po sa pagkamatay mo sa krus, sa pagkabuhos ng iyong dugo, upang ako'y patawarin at hugasan sa aking mga kasalanan. Salamat po sa pagkapatawad niyo sa akin. Panginoong Yesus, binubusan ko po ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Magmula ngayon, ikaw na maghari sa aking buhay. Tulungan niyo po ako na maging mabuting anak mo, masunod nawa ang kalooban mo habang ako'y nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon, na meron sa mga nilikha mo, Panginoon, ang lumapit sa iyo at nagpakumbaba at humingi ng tawad at tinanggap ka, Panginoong Yesus, sa kanilang puso bilang Panginoon tagapagligtas. At dahil tapat ka sa iyong salita, Panginoon, pinatawad mo na sila sa kanilang mga kasalanan. Sabi mo sa iyong salita, kung ipapahayag namin sa inyo ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na huhugasan kami at papatawarin kami sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa mga sandaling ito, ginawad mo ang iyong kapatawaran sa mga nilalang mo, Panginoon, na nanumbalik sa inyo, nagsisi sa kanilang mga kasalanan
At dahil tinanggap kanila sa kanilang puso bilang Panginoon tagapagligtas na kanilang buhay, Panginoong Yesus, ayon sa iyong pangako, sila rin po ay pinagkalooban nyo ng buhay na walang hanggan. Hindi na po sila parurusahan ng walang hanggang kamatayan, kundi sila'y inilipat mo na, Panginoon, mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon. At pinapasalamatan ka po namin, Panginoon, sapagkat totoo ang iyong salita. Tapat ka sa iyong pangako, Panginoon, at maaasahan ang iyong sinabi na meron kaming buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi mayroong buhay na walang hanggan. Mayroong buhay na walang hanggan. Hindi na mapapahamak sa apoy ng impyerno, bagkus mayroon ng buhay na walang hanggan. Lord, salamat po dahil totoo ang iyong mga salita. At kinaangkin po namin ang salitang ito na nanggagaling sa inyo, Panginoon, na kami ay may buhay na walang hanggan. Hindi na mapapahamak sa apoy ng impyerno, bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Thank you so much, Lord, for this wonderful promise. And we rely totally upon your word, Panginoon. Sa iyong biyaya, kami ligtas. Sa iyong biyaya, kami rin, Panginoon, ay binabago mo. Ang aming pusong matigas ay pinalambot mo upang maging masunurin sa inyong kalooban. At pararanasan namin sa aming buhay ang pagbabago mo, Panginoon. Tuturuan nyo kami na sumunod sa inyo at maging tapat sa inyo, Panginoon. Tumatahan sa amin ngayon, Panginoon, sa mga first time lang na tumanggap sa Panginoon bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu ay tumatahan sa iyo. Kasama mo siya, kasama mo ang Diyos through the Holy Spirit. Gagabayan ka niya sa lahat ng katotohanan. Sasawayin ka niya sa lahat ng mga pagkakamali. Makinig ka sa kanya. Magpasakop ka sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang tinig. Lumakad kang kasama ng banal na Espiritu. At unti-unti makikita mo sa iyong sarili ang pagbabago na ikaw ay magiging matuwid. Mas matuwid kaysa dati. Araw-araw babaguhin ka niya upang hubugin ng ayon sa larawan ng ating Panginoon Yesus. Salamat po, Panginoon, sa magandang plano mong ito sa buhay ng bawat isa sa amin. At patuloy po na dalangin po namin ang inyo pong pagpapala, Panginoon, sa bawat isa sa mga may kaarawan. Lord, we pray that you would continue to bless them. Mga may anniversary sa kasal, pagpalain niyo po ang kanilang pagsasama, Panginoon, na kayo ang maghari, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At patuloy na pagpalain sila sa araw-araw na kanilang buhay. Mga may sakit, Panginoon, patuloy kaming umaasa ng kagalingan sa pangalan ni Jesus na aming manggagamot, Panginoon. Kami nananampalataya na walang imposible sa inyo at ang aming mga karamdaman ay may lunas sa inyo, Panginoon Jesus. We receive by faith, Lord, ang kagalingan sa aming mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. At sa mga may pangangailangang material, Panginoon, patuloy kaming umaasa sa inyong biyaya. Kayo na aming Tatay sa langit ay hindi magkukulang sa amin. You will provide for all our needs according to your riches and glory, Panginoon. Papalain yung bawat isa. Pray for those of our brothers and sisters abroad, Panginoon. Papalain niyo po sila at ingatan. Ang bawat pamilya po namin, ang mga negosyo, negosyante po sa amin, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, at patuloy na pabor, Panginoon, sa patuloy na ng pagsunod sa inyong kalooban. Yung mga workers, employees, Panginoon, Lord, we pray for increase, Panginoon. Wisdom sa kanila upang sila ay patuloy na ma-promote at hindi lang ang trabaho, Panginoon, kundi ang tinatanggap nila, tinatangkilig, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Dalangin po namin ang patuloy po niyo po na pagpuspos sa amin, Holy Spirit. Lord, kumilos ka po sa aming kalagitan upang kami puspusin at nang kami tumatag sa aming pananampalataya. At kami sa pagharap namin sa darating na mga araw na ito, sa buong sanlinggo, Lord, sa mga tuksong aming kakaharapin, dalangin po namin, tulungan mo kami magtagumpay sa pamagitan ng inyong kapuspusan, ng inyong Santong Espiritu sa aming mga buhay, Panginoon. Mapagtagumpayan po namin ang mga tuksong ito sa pangalan ni Jesus. O God, at sa mga pagsubok na aming kakaharapin, Lord, we ask that you be the one, Panginoon, to guide us
And lead us, Panginoon. Teach us kung anong gagawin namin. Bigyan mo kami ng karunungan para ma-overcome ang anumang mga pagsubok sa buhay. Hayaan niyo po sa inyong lingkod ay gawad sa bawat isang inyong mayamang bendisyon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang kapurihan, sa Kanyang karangalan, kadakilan, kapangyarihan, mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. In the name of God, people say, Amen. God bless everyone.